Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po ito kukunin sa libro ni Propeta Ezekiel, Kabanata 20, talata 11 hanggang 21. Ang sabi po dito, "Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking tuntunin at sunding mabuti ang aking kautusan. At pahalagaan nila ang araw ng pamamahinga pagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin, at sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Ngunit hindi sila nakinig, hindi sila lumakad ayon sa aking mga tuntunin, ni sumunod sa aking kautusan, na kung sundin ng tao ay magdudulot sa kanya ng buhay. Hindi rin nila pinahalagahan ang araw ng pamamahinga. At inisip ko na namang ibuhos sa kanila ang aking matinding puot." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So itong ating binasa, may tatlong bagay dito na sinabi si Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, na kung sa daan dito ay sinabi ni Yahweh, tatlong bagay ang sinabi po dito: lumakad sa kanyang tuntunin, sundin ang kanyang utos, at pahalagahan ang araw ng pamamahinga. Pag sinabi nating lumakad ayon sa kanyang tuntunin, tayo ay dapat lumakad sa prinsipyo ng Panginoon. Lumakad sa katwiran, lumakad sa kabanalan, lumakad sa tama, sa prinsipyo ng Panginoon. Ano ba yung mabuti? Ano ba yung nakalulugod? Ano ba yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Napakalaga ng tinatawag na prinsipyo, kasi kapag ang isang tao walang prinsipyo sa buhay, wala kang maasahan, ba? Hindi mo mapagkakatiwalaan, hindi mo maasahan kasi walang prinsipyo no? Ngayon puti siya, mamaya itim. Mamaya oo, mamaya hindi. So pabago-bago, paiba-iba yung kanyang panuntunan o kaya yung kanyang tinatayuan sa buhay. So pag walang prinsipyo at hindi naayon sa tuntunin na itinuturo ng ating Panginoon, ay talagang walang magandang mangyayari sa buhay ng tao yon. Ano ba yung itinuturo? Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin? Paano ba tayo mamumuhay? Kung gagawin ba natin ito ay kalugod-lugod sa Kanya o hindi? Di ba? Alam naman natin na ayaw ng Panginoon na tayo ay gumawa ng masama. Kaya nga hindi lamang yung kanyang tuntunin, kundi pinag-uutos niya na sundin natin yung kanyang utos. Kasi ang utos ng Panginoon, ito ay ibinigay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin, para tayo ay iiwas sa pagkakasala. Di ba? Katulad yan kahit sa batas naman dito sa mundo, di ba? No beating the red light, o kaya yung wag kang lilipat ng linya lalo kapag nasa solid line ka. Ako sa kalsada, di ba? May mga patakaran din diyan. Para yan ay iniligay diyan para tayo ay iiwas sa disgrasya o sa kapamakan. Kapag hindi natin sinunod yung kautusan na yung rules na yun, mapapahamak talaga tayo. So hindi lang tayo yung mapapahamak, kundi pati pa yung mga kasabayan natin sa kalsada. Kunyari, yung batas na huwag kang mamimintang nang hindi totoo, kasi magkakaroon ka ng kasong libel. So ginawa mo yan sa social media, magiging cyber libel din, di ba? Mas mataas yung penalty doon. So, pinag-uutos na huwag gawin yun kasi nga hindi maganda. Hindi lang na naninira tayo ng buhay ng ibang tao, kundi bandang huli, kapag tayo ay nagsisinungaling, tayo rin ang masisira bandang huli. Diba? Wala nang maniniwala sa iyo kasi alam nila sinungaling ka. Diba? So, pag sinungaling kang tao ka, siyempre, ang tingin sa'yo ng tao, wala kang sasabing
totoo. Kasi nga bakit kasi gumagawa ka ng kasinungalingan. Kunyari, huwag kang magnanakaw, di ba? So maraming kautusan ng Panginoon eh. Ang pinaka-point lang naman dyan, bakit ibinigay ng Panginoon para maging guide natin. At lalo siyempre, ito yung pinag-uutos niya na pag sinabing utos niya, dapat talagang sundin, di ba? Hindi yan nakikiusap. Diba? Hindi yan parang nakikiusap sa atin na gawin. Kundi pag sinabing command, kapag sinabing utos, eh, dapat talagang sundin. Diba? Kasi pag hindi natin sununod, merong penalidad. May kaukulang accountability kapag sinuway natin yung utos. At siyempre, sabi din, yung pangatlo, yung pahalaga natin, yung araw ng pamamahinga. Kasi sabi doon, ito yung nag-uugnay sa atin sa Panginoon. Kasi pag sinabi natin yung araw ng pamamahinga, ito ay nakatalaga, ito ay nilaan, itong araw, yung oras na yan para sa Panginoon. Yung pakikinaig, pakikipagkomunikasyon natin, inilalaan natin yung araw na yun para kay Lord, no, para sa Panginoon. At minsan, itong nangyayari, marami ang hindi pinapalagaan yung araw na yun. Kasi nga bakit? Kasi lalo dito sa Canada, ang iniisip nila dahil sa hirap din, no? Dahil maraming babayarin, marami pa ang yung oras na ibinibigay nila sa Panginoon, nilalaan nila sa trabaho. Kaya maraming mga tao ang walang time, wala nang oras, di ba? Kaya pagdating ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, magtataka sila bakit nangyayari yun. Minsan, ano na ng Lord yun para gisingin tayo. Para tayo ay kalibitin, di ba, na nakakalimot na tayo sa Kanya. Kasi napakalaga yun Kaya nga sabi doon, yung isa yun sa mga hinaing na ni Yahweh sa Kanyang bayan, kasi nga pati yung araw ng pamamahinga, hindi na nila pinahalagahan. No? Ibig sabihin, hindi na mahalaga. No? Minsan, magsisimba na lang, mananalangin, lalapit kay Lord, pero hindi na ganun yung pagpapahalaga ba. Parang nagiging responsibilidad na lang, parang tungkulin na lang, obligasyon na lang yung ginagawa nila na paglaan ng oras at panahon na yon para sa Panginoon, di ba? Minsan nasa simbahan, pero yung iniisip anong oras matatapos, di ba? Kasi nga, tapos medyo magagalit pa pag medyo humaba yung homilya, bumaba yung misa, ay magagalit pa, di ba? Para maiinis pa. Kaya yung iba, hindi na hinihintay yung huling basbas, di ba? Yung final blessing. Kaya anong nangyayari? Hindi kompleto yung pag-attend niya ng banal na misa. Mahalaga pa naman yung final blessing. Kasi yun ang basbas yun na para tayo ay i-equip, no? Sa paglabas natin ay nandun yung protection, nandun yung paggabay ng banal na espiritu, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? Kasi blessing yun Kaya kung nasa prayer meeting, nagmamadali rin, di ba? Yung puso, wala na sa prayer meeting, parang attendance na lang. Kaya ang nangyari, hindi na, no? Parang attendance na, obligasyon na lang. So hindi naman napapalagan. Kasi pag sinabi natin pinapalagan natin, yung araw ng pamamahinga o yung Lord's Day, no? Yung araw na para kay Lord, dapat binibigay natin yung puso natin, yung attention natin, inilalaan talaga natin para doon, di ba? Wala tayong iniisip na trabaho, wala tayong iisipin na kung ano pa man na mga bagay sa buhay natin, no? Iniisip na lang natin na itong araw na ito para kay Lord, di ba? Kasi dito sabi doon, ito yung nag-uugnay sa atin sa Kanya. So, kapag inaalala natin at ating pinahalagahan yung araw ng para kay Lord, ay mas lalo tayong lumalapit, di ba? Yung communication, yung connection natin, hindi na puputol. Doon na ang problema minsan, di ba? Kapag hindi na natin pinapalagaan yung oras, yung panahon na dapat na kay Lord, ay doon na pumapasok minsan yung mga problema, di ba? Doon na
Nakakaroon tayo ng mga stress, no? Mga suliraning sa buhay, may mga kabigatan na dumarating sa buhay natin, which is normal lang naman yan, di ba? Sabi ko nga, naglilingkod ka sa Panginoon at sa wala tayo dumarating yung mga kabigatan, mga problema sa buhay. Pero yung pagkakaiba lang, pag nakay Lord tayo at maayos yung relasyon natin sa Kanya, hindi tayo na-stress, di ba? Hindi tayo uh, nababagabag kasi alam natin na nandyan sapat yung tulong ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So napakalaga yun, yung relasyon natin, yung ugnayan natin sa Panginoon, yung communication natin sa Kanya. Hindi dapat napuputol yun, mga kapatid. Hindi natin pwede ipagpalit yung araw na yun, yung oras natin para sa Panginoon sa mga material na bagay sa mundong ito. Di ba? At sa trabaho po natin. At napakaganda na siyempre yung buong pamilya natin, sama-sama tayo na lumalapit sa Panginoon, inilalagat yung araw na yun para sumamba, para magpuri sa ating Panginoon, di ba? Sama-sama sa pananalangin, sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. At pagtanggap ng kanyang katawan at dugo sa pamagitan din ng banal na misa. So dito makikita natin mga kapatid, at dahil doon sabi nga, dahil hindi nila pinalagahan yung tuntunin, yung pautusan, at lalo na yung araw ng pamamahinga na nakalaan dapat sa Panginoon, sabi doon, no, naisip niya na ibuhos na yung kanyang matinding puot. Di ba? Kasi parang ini-ignore natin, binabaliwala natin ang Diyos eh. Diba? Nasa kabila ng kanyang kabutihan, sa kabila ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, paano tayo binago, pinagpala. Kalalo sa amin dito, nakarating sa Canada, malaking biyaya yun eh, na mula sa Panginoon. At yung nakakalungkot na minsan, marami na sa Pilipinas talagang mainit yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, talaga yung pag-serve nila. Pero pagdating dito, medyo naglaylo kasi nga dahil sa mga bills, di ba? Mas inuna nila yung trabaho kaysa bigyan ng panahon ang Panginoon. Kaya yun ang nangyayari, nalalayo yung kanilang relasyon sa Panginoon. Yung sinasabi na iba, hindi naman namin nakakalimutan si Lord eh, nananalangin naman kami. Pero siyempre, iba pa rin yung meron kang nagsasama-sama, meron kang community, na may pagsama-sama ka sa mga kapatid mo sa Panginoon. Diba? Para mas lalong tumatag yung pananampalataya natin at mas lalo nating makilala ang Panginoon sa buhay po natin. So yun lamang mga kapatid, no, na tatlong bagay na dapat nating palagaan. Tayo ay dapat mamuhay sa prinsipyo, sa tuntunin ng ating Panginoon. Tayo ay sumunod sa kanyang mga utos. Dahil alam natin yung kanyang utos, yan ay binigay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin at para tayo iiwas sa pagkakasala na magiging sanhi ng ating paghiwalay sa kanya. At palagan natin yung oras at panahon natin sa Panginoon. Dapat hindi lang naman yan every Sunday o ano pa mang araw na itinakda mo kay Lord, kundi dapat araw-araw meron tayong oras, meron tayong panahon para sa Panginoon. Katulad nito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagpupuri tayo, sumasamba sa Kanya, no? Nananalangin tayo araw-araw, no? Hindi lang na yung araw lang na ng pamamahinga, doon ka lang mananalangin, di ba? Na sa 6 days mo, wala kang prayer, no? Wala kang pagninilay ng salita ng Diyos. Sabi mo kasi linggo lang, kaya iba sabi na Sabado, di ba? Ito lang yung araw na ito. Itinakda ko para sa Panginoon. Paano yung 6 na araw? Anong ginagawa po natin? Diba? Pag nakay Lord tayo, araw-araw kasi, merong tayong kapahingahan. Yung araw ng pamamahinga, hindi na lang yan nakaano sa isang araw o nakalaan sa isang araw na yun, kundi as long na si Kristo ay nasa atin, araw-araw na doon yung kapahingahan ibinibigay ng Diyos sa atin. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.